Pag-hilin. Echo. Hello. Hello. Yan. Wala nang echo? Okay. Yoko po tayo manalangin. Panginoon, muli, bigyan mo kami ng bukas na pag-iisip, liwanag na pag-iisip, bukas na puso. Bigyan mo kami ng unawa para maunawaan namin ang iyong aral. Maraming salamat, Panginoon. Amen. Magandang araw po sa ating lahat, lalo na po sa mga nakikisa sa atin sa iba-ibang mga lugar. Kasi po, live po tayo ngayon. Kasama po yung mga nasa ibang bansa. Actually, lecture number 100 na po. So, for 2 years, nagle-lecture po tayo. Wala po ito sa libro ng Roma, chapter 5, verse 3 to 4. Yan po, nandyan po. At ang sabi po, nagalak din tayo kahit na tumaranas tayo ng paghihirap dahil natuto tayong magtiis. At alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makibahagi sa kadakilaan ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Yan. Marami po tayo na pag-usapan kanina, off the air. Yan. Mga problema, relasyon, tawa kayo ng tawa. Kanina po, iba po yung tema ng aking pagsasalita. Ngayon po, iba rin po yung tema ng aking pagsasalita. Dahil naka-live tayo eh. So, mari-review po yung paulit-ulit. Pero hindi po. Yan. May kukwento po ako sa inyo. Tungkol po sa pagtitiis. Yan. Makinig po kayo maigi. Dahil lahat po tayo nagtitiis. Yan. May isang kabibi sa dagat. Yan. Napuwing po siya, napuwing yung kabibi. Yan. Iyak siya ng iyak dahil napuwing siya. Katulad din natin, nagsabi siya sa Diyos, Panginoon, ang sakit-sakit na puwing ko. Sabi ng Diyos, tiis ka muna isang araw. Nagtiis siya isang araw. Sumunod na araw, may puwing pa rin, masakit. Iyak pa rin siya. Sabi ng Diyos, magtiis ka. So ang araw, naging linggo, naging buwan. At 6 na buwan ang lumipas. At matapos ang 6 na buwan, pagbukas ng kabibi, meron na siya perlas. Dahil ang kabibi po, talagang nilalagyan ng puwing yan sa mga bird farm po. Nilalagyan talaga ng buhangin yung bawat kabibi para magkaroon ng perlas. Okay. So, ganun din tayo. Lahat ng mga paghihirap natin, pagtitiis natin sa buhay, mayroong magandang mangyayari. Meron pa po isang kwento. May 3 puno. Tumubo sa ibabaw ng bundok. Habang maliliit pa sila, nag-uusap sila tungkol sa pangarap. Parang katulad natin, nung bata tayo, di ba? May mga pangarap po tayo. Sama natin ang ating mga kapatid, mga kaibigan, nangangarap tayo. Sabi nung unang puno, tumingin siya sa langit. Sabi niya, hiling ko sa Diyos. Pag ako pinutol, maging lalagyan ako ng kayamanan ng pinakamayaman sa mundo. Yun po yung sabi. Sabi na ikalawang puno, ibig niya maging barko. Barko kung saan sasakyan siya ng makapangyarihang hari sa mundo. At idadali niya sa iba't ibang mga lugar. Sabi na yung 3 puno, ibig niya maging puno lang sa habang panahon. Kung saan titingalain siya at makikita pagtingala ang langit at mauunawaan na maaalala ng bawat tingin ang Diyos sa kanilang pagtingala. Lumipas sa mahabang panahon, lumaki ang mga puno at tuluyan na nga silang pinutol. So, yung unang puno po, dinala sa isang kamalig, nandun lang po siya. Then eventually, ginawa po siya ng isang lagayan ng dayami. Dayami, alam niyo po yung dayami? So, dahil po yung kamalig, lagayan po ng mga hayop po yun, no? Na kung saan sisilong po sa gabi yung mga hayop. Dinala po siya doon para lagayan ng dayami. Nalungkot yung unang puno dahil hindi natupad ang kanyang pangarap na maging lagayan siya ng kayamanan at mahalagang bagay sa mundo. Subalit, isang araw, isang gabi, may dumating na mag-asawa. Tumuloy sa kamalig, nanganak yung babae at inilagay ang sanggol sa kainan ng mga hayop na puro dayami at inilagay ang isang bata na ang pangalan ay Jesus.
Ang ikalawang puno naman, ginawa siyang bangka agad. Bangkang hindi barko, kundi bangkang maliit. Bangkang pangisda. Hindi sakay ang hari, kundi sakay ang isang mangingisda. Mangingisda po ang sakay niya, nalungkot siya. Dahil ang sakay niya, malalansang isda. So, mahihirap ang sakay niya, hindi hari. So, hanggang isang araw, may sumakay na isang tao na ang kapangyarihan ay makapagpigil ng ulan, makapaglakad sa tubig, at makapagpatalon o makapagpahuli ng maraming isda. Na ang pangalan ay Jesus. Ang ikatlong puno, pinakamalungkot. Dahil walang ginawa sa kanya, tinambak lang siya sa isang sulok ng mga puno. Hindi siya naging pinakamalaking puno sa bundok na kung saan titingala ang tao para maalala ang Diyos. Kundi kahoy na lamang siya sa isang sulok. Subalit isang araw, may mga sundalo na kumuha sa kanya. Naghahanap ng tamang-tamang kahoy para buhatin at gawing krus ng pagpapakuan ng isang tao na ang pangalan ay Jesus. Ayon sa kwento, ano ang natutunan natin? Nagtitiis tayo ng maraming problema at paghihirap. Hindi natin alam para tayong kabibig na kung saan iyak tayo ng iyak, yung pala magkakaroon ka ng perlas. Hindi natin alam para tayong tatlong puno. Na kung saan ang unang puno, gusto niyang maging lagayan ng pinakamamahaling bagay. Si Jesus ba ay mamahaling bagay? Siya ang pinakamamahaling hiyas na nangyari sa mundo. Ang ikalawa namang puno, gusto niyang isakay ang hari, ang pangyarihang hari, na kung saan dadali niya sa iba-ibang bayan. Hindi niya ba naisakay ang pinakamakapangyarihang hari na sumakop sa buong mundo? At ang ikatlong puno, hindi ba hanggang ngayon suot-suot nyo kwintas, nagbibigay galang tayo, na kung saan naalala natin ang Diyos na simbolo ng krus. Alam niyo po, matalinghaga po ang buhay. Matalinghaga po ang buhay. Hindi natin alam kung ano ang hinaharap natin ngayon. Maaaring puro problema, maaaring puro pagsubok, pero huwag kayong umayaw sa inyong pangarap. Huwag kayong aayaw. Kasi marami tayong reklamo sa ating buhay. Lalo na pag nagsisimula kayo, puro pangarap yan. Tapos eventually, pagtapos ng honeymoon period o yung pagtapos ng masayang bagay, puro kalungkutan na yan kasi problema. Correct? Puro problema. Magsama lang kayo, magtiyaga kayo, mag-isip ng tama. Huwag kayo aayaw. Katulad ng mga bagay na to, kabibe, wala namang kabuhay-buhay yan, walang desisyon, nandun lang siya. Ang puno, wala din buhay yan, lalo na tinutol. Pero tayo bilang tao, meron tayong kakayahan at kapangyarihan para baguhin natin ang ating buhay. Alam niyo po ba yun? So, yun po yung isang problema. Palagi po nating tatandaan, puro reklamo tayo. Sino madalas magreklamo? Babae. Alam niyo po ba, bakit po si Eva, bakit si Adan ay pinatulog ng Diyos nung kukunin yung tadyang niya para gawain si Eva? Alam niyo po ba? Alam niyo po sa Biblia po napakaraming bagay na first. Alam niyo po ba kung ano po yun? Yung po ang unang-unang anesthesia. General anesthesia by God. Pinatulog niya si Adan para kunin ang tadyang ni Adan at gawin si Eva. Alam niyo po kung bakit pinatulog?
Kasi po, pag hindi siya pinatulog, baka magreklamo si Adan. Baka sabihin niya kay Lord, Lord, okay na yung mata tsaka ilong. Huwag mo nalagyan ng bibig para hindi makapagsalita. Natandaan niyo yun? Mag-asawang away ng away. Ang babae kasi bungangere. Alam niyo ba? Kaya sabi ng Diyos, matutulogin kita, baka mamaya matalino ka eh. Baka paggawa mo sa akin ng babae, lahat ng babae walang bibig. Naku, kung ang lahat ng babae walang bibig, walang away. Tawa kayo ng tawa. Iling na iling yung mga babae, galit sa akin. Gusto na naman ang bungangaan. Nainig kayo. Okay na sabi ni Adan, wala anesthesia. Okay na yan, Lord. Okay na yung mukha. Huwag mo nalagyan ng bibig. Para hindi makapagsalita. Gagamitin lang yung pagbunganga sa akin. Tama po ba? Kasi sadyan loko mga lalaki. Kaya binubungangaan ng mga babae. Okay. So, sa mga tweet po, hindi natin alam kung ano ang mga kinabukasan natin. Alam po, nung bata pa po ako, nag-asawa ako, naiwalay ako. Siguro nakikita kayo ng ex ko, no? Na sikat ako, di ba? Successful ako. Ano kaya feeling niya? Ha? Nanghihinayang. Ano kaya feeling niya? Ano kaya feeling niya? Naisip ko lang. So, hindi natin masabi kung anong kinabukasan, di ba? Pero nangayaw eh. Nangayaw. Yan. Kayo po ba, yung mga mag-asawa rito, nung bago ba kayo, may bahay ba kayo? Wala kayong bahay. Ngayon, may bahay na kayo. Marami. Yan, magandang sagot. Nung bago ba kayo, may pera kayo? Wala. Ngayon ba, may pera kayo? Wala pa din. Nung araw, may kotse ba kayo? Wala. Ngayon, may kotse na kayo? Meron, tricycle. Meron yung iba. So, sino makakapagsabi? Tama? Yan po ang istorya po ng Kabibi at 3 puno. Only God knows. Pero sinasabi po dito sa sulat, kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo makibahagi sa kadakilaan ng Diyos. Ano yung kadakilaan ng Diyos? Makukuha niyo lahat ang gusto niyo. Palagi ko sinasabi sa inyo, swerte. Ako po, pag nagmamahalan, yung mga nakikipag-away sa akin dahil may relasyon, yung ganito, ganon, kung nagmamahalan sila, swerte yun. Kung nagsasama nga kayo, mag-aaway naman kayo na mag-aaway, di naman kayo walang swerte yun. May sumpa pa nga yun mamalasin lang kayo pareho. Paano naman suswerte yung murahan ng murahan mag-aapong magdamag? Suswerte ba yun? Kung sa 4 na sulok ng bahay mo, nadidinig yung pagmumura mo, ako po, hindi ako nagmumura. Yan. So, kaya po, pag tayo po, no, mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo makibahagi sa kadakilaan, suswertihin kayo. Suswertihin kayo. Alam niyo po ba yun? Naniniwala ba kayo sa swerte? Maniwala kayo sa swerte. Naniniwala lang kayo sa malas eh. Ako, naniniwala po ako pag ang 2 taong nag-iibigan, yayaman yan. Yayaman yan. Kasi swerte yun eh. Mag-iibigan to, grabe yaman yan. Yayaman niya, aasenso yan. Dito po, dami ko po nakikita eh. Yan, yung tsura niya. Swerte yan! Kitang-kita sa pagmumukha, bait-bait ni sir eh. Ba't natawa yung asawa? Ang laki ng tawa. Parang ayaw maniwala. Ako nagsasabi, bait-bait eh. Nakikita na kasi natin, kaya natatawa, yung mga maling nagagawa. Ilang taon kayo magkasama? 30 years? 50 years? Tanong, ilang beses ba siya nagkamali? Marami. Ilang beses ba siya gumawa ng kabutihan? Mas marami yun. Pero binabaliwala natin eh.
Sino nag-uwi ng pagkain at kabuhayan sa buong pagsasama niyo? Sino? Kayong dalawa. Yung isang dapat yun counted. Wala, lumakas. May mumu. May mumu. Hello. So dapat yun, binibilang nyo. Kung gano'n nyo maraming beses bilangin. Nawala. May mumu. Hello. Hello. Wala nang battery. Hello. Kung ilang beses ka ninyong binibilang ang pagkakamali, dapat ganun din beses kayo magbilang ng kabutihan. Tama? Hindi nyo binibilang yun. Yung mali lang binibilang nyo eh. Ilang beses ba nagkamali? Dapat yung pag nagkamali, kalimutan nyo na pag pinatawad nyo, wala na kwentuhan nun. Ako ganun eh. Hindi na pag-uusapan nyo. Kasi ang hilig nyo magbabalik-balik eh. Di ba? Wala nang ganun. Pinapaalala mo lang eh. Sana paalala mo. Bumili ako ng bahay natin. Bumili ako ng sasakyan natin. Kumain tayo ng 3 beses sa loob ng isang araw sa mahabang panahon. Napakarami sa bungero eh. Tama? Pinasugal yung pagkain. Hindi ako ganun. Hindi tayo ganun. Totoo, ang kulang mo noodles sa itlog, pero meron. Tama? Yung mga lalaki naman, habang nag-aantay ako sa'yo, naglaba ako. Nag-alaga ako ng mga anak natin. Kaya amoy sibuyas at bawang ako pag uwi mo. Kaya puro kamot ang tiyan ko kasi ikaw nagpalaki ng tiyan ko. Huwag ka maghanap ng sexy. Tama? Kaya kung may nakikita kang sexy, hindi mo inanakan kasi yun. Kasi nakita mo naman ako, wala namang kamot ang tiyan ko ng araw eh. Matapos mo akong puntisin, ayan na itsura ng katawan ko. Think of something good. Papangit tayo. Tatanda tayo. Habang tumatanda tayo, pag-usapan natin yung magagandang bagay. Meron ba nag-usap sa inyong mag-asawa na, uy, thank you ha. Nabilang mo kami ng bahay ng anak mo na napakaganda. Nag-thank you na ba kayo kahit once? Twice? Thrice? Damihan nyo, thank you. Napakaraming walang bahay. Kayo swerte, nagkabahay kayo. Kahit umuupa lang. Ang dami sa bangketa natutulog. Namimigay yata kami ng pagkain, sa kariton natutulog. Pagbigay ni Tata Bert, gumagawa pa ng anak sa kariton na lang. Pero sa totoo lang, gusto lang ng boso ni Tata Bert. Pero kayo may bahay kayo. May sarili kayong kwarto. Ang mga anak nyo may kwarto. Kadalasan po nakagawa po ng pagkakamali ang manantahanan. Pwede nyo bang patawarin yan? Dapat weeks na yan sa dami ng ginawang kabutihan yan. Kasi nga dahil, obligasyon mo. Hindi po lahat ng tao tumutupad sa obligasyon at responsibilidad. Yung mga lalaki dyan, tuwan-tuwa, yung mga tenga, mga gano'n, no? Buti sinyo naman kita ko ngayon. Buti mo. Hindi mo na siya. Tama naman sinasabi ko, mali. Tama. It is God's blessing. Hindi nyo binibigyan ng gratitude ang Diyos. Kasi kung di kayo nagpapasalamat, Diyos ang hindi nyo binibigyan
ng pasasalamat sa biyayang nakakamtan nyo. Because not all people, husband and wife, ay ganun. At ganun din naman sa mga lalaki. Pasalamat kayo. Naging tapat na asawa nyo. Naging maaruga. Pasalamat nyo, kaya ka pala mabantot. Kaya ka pala mataba. Ako may kagagawan. Tama? Kaya nga tanong nila sa akin, ba't mahal mo pa rin? Tanda na eh, mahal mo pa rin. Uy, kung gano'n ko siya kamahal ng bata, gano'n ko pa rin siya kamahal matanda. Dahil alam ko nung bata pa siya, tatanda rin siya. Tama? Kaya hindi nagbabago. Buhayin ninyo. Mamaya, pag-uwi nyo, session na, i-jeep lang tayo kasi ito lang kaya ko eh. Pero magkasama tayo. Minsan nabubuisit ako sa van ko malaki eh. Pag biyahe kami ng van, yung artista van, yung magkakahiwalay yung upuan. Kasi artista van nga eh, malalaki yung upuan. Namimiss ko yung yung babiyahe kayong siksikan kayo, yung nagkakapalit-palit kayong mukha. Yung pag may lubak, tumatalbog, tapos kumakalo ka sa katabi mo. Di ba may mga ganun sasakyan? Ngayon, komportable kami, pero nanginis ko. Sabi ko, dito nga, luwang-luwang yung ban eh, layo-layo. Nakakamiss. Pero the fact na sinasabi ko, naiintindihan, nakakatuwa. People, pag nagsasabi tayo ng salamat sa dapat pasalamatan, we are also thanking God for the blessing that we receive. Hindi po lahat ng tao nakaka-receive. If you have a wife or a husband na yung kanyang obligasyon ay tapat niyang tinupad sa mahabang panahon, pasalamatan niyo siya dahil pinapasalamatan niyo ang Panginoon na nagbigay sa inyo ng asawang gano'n. Sa mga bagong mag-asawa, kapit! Hindi nyo alam kung ano kinabukasan nyo, pero isang sinisigurado ko, pag nagmamahalan kayo, swerte ang dala niyan. Alam ko yan, swerte ako eh, dami ko minahal. Mahal na mahal. Tawa kayo. Mahirap pag hindi nyo mahal yung nagagamitan. Kalukuhan yan. Dapat, hindi kayo mag-asawa. Ngayon kung mag-asawa kayo, nag-iisip kayo, narinig nyo, magmahalan na kayo, andyan na yan eh. Hindi kayo dapat maghiwalay, kalukuhan yung divorce, kalukuhan yung separation, kalukuhan yung, tawag dito? Annulment. Hindi ako niniwala dyan. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng pag-ibig at pagmamahal. Nagdadala ng swerte yan. Magtitiis ka ba sa malayo? Magtitiis ka ba sa 8 oras ka nakihiwalay, nagtatrabaho ka? Papakainin mo ay hindi mo kaano-ano? Yung asawa mo, hindi mo kaano-ano yan? Kadugo mo ba yan? Hindi. Pakakainin mo yan, bibihisan mo, aaliwin mo. Tanong, nagpasalamat ka ba? Salamat ka naman. Thank you, husband. Ang dami ko palang dapat ipasalamat sa iyo at sa Diyos. Tataba ng puso ng mga lalaki ngayon. Salamat, pinakain mo sa amin, hindi mo pinagsabong. Pwede pagsabong, tama? Pwede kasino, ang daming ganyan eh. Pero hindi. Maliit o malaki, inuwi. Ako dito po, pag yung mga asawa nyo nagtatrabaho, kahit anong trabaho, okay lang sa akin yan. Darating ang panahon, magmahalan lang kayo, darating ang swerte. Kasi nangyari sa akin eh. Swerte ako eh. At pag swerte ako, swerte din yung asawa ko. Di ba? Kanino ko ba iuwi? Sabi nga minsan ng asawa ko eh, linggo, nahiga lang ako, nanonood akong TV, bukas aircon, kumakain ako ng ano yung kinakain ko, masarap. Sabi niya, okay ka lang dito?
Dito lang tayo, hindi tayo aalis. Okay lang, bakit? Sabi niya, masaya ka na dito. Di ba bumili ako ng malaking TV? Di ba naka-aircon tayo? Di ba kumakain tayo ng masarap? Lahat ng magandang bagay sa mall, binili natin at pinasok natin sa bahay. Bakit ka lalayas? Pinasok mo na sa bahay lahat ng magagandang bagay eh. Bakit kailangan mo lumayas? Ba't kailangan mo mag-mall? Sabi ko sa kanya, ang pinaka-importanting tao na hindi ko naman kailangan sa mall, kayo. Asawa ko, anak ko, dito kayo. Save tayo dito, wala tayong gastos. Di ba? Enjoy natin. Noon, wala pa Netflix. CD pa. Natatandaan ko yan. Eh ngayon, ang dami. May Netflix, may Prime, ano pa ba? Disney, HBO. Di ba? May FB pa. Manood ka ng mga maliliit na TikTok noon. Di ba? Di ba ma? Di ba ma? Di ba ma? Nanonood ka, di ba ma? Di ka ba nagsawa? Paulit-ulit lang mga istorya nila, iba-iba lang pida. Okay. Napakaraming pwedeng mag-enjoy ka na nasa bahay ka. Alam niyo po ba? Pag nasa bahay kayo, it's a date. Basta wala kayong gagawin, magkatabi lang kayo, it's a date. Hindi nyo kailangan bumiyahe kung saan maraming traffic. Hindi nyo kailangan bumastos. Hindi nyo kailangan... Sa bahay lang kayo, umupo kayo doon. Enjoy whatever yung pinaghirapan mo na pinasok mo sa loob ng bahay mo. May papasok mo ba mula sa mall, papunta sa bahay mo yung flat screen? Hindi, binili mo yun. Pinaghirapan mo yun. Kung bubuksan mo yung rep mo, kukuha ka ng pagkain, malamig na inumin, lahat. Pinaghirapan mo yun. At higit sa lahat, yung pinaka-importanting tao, pamilya mo. Hindi mo kailangan magpagsiksikan sa mall. Kaya kayo, hirap sa atin eh. Ang gastos niyo lumigaya eh. Mag-isip kayo. Kaya sabi ng asawa, galing naman katwiran mo, pero totoo. Kaya yayaman tayo. Kuripot mo eh. Pero kahit ano pa sabihin niya, totoo ang sinasabi ko. Totoo po ba? Totoo. Bumili ka, pinasok mo sa bahay mo eh. Tapos ayaw mo enjoyin. Di ba parang ang gago? Ano mo TV kung di mo binubuksan? Nag-subscribe ka ng, kasi may bayad yan eh, Prime, HBO, yung mga ganon. Kung di mo enjoyin, kung di mo panonoorin. Di ba? You enjoy life na walang gastos. Alam niyo po, sabi po dito, magalak kayo, no? Kahit dumaranas kayo ng hirap. Sino ba naman dito? Squatter po, maniwala kayo kung mandidato ko. Lahat ng squatter, flat screen. Yung dingding nila kakapraso lang, yung buong dingding, flat screen. Ganun kalaki. Nahiya nga ako, kaya bumili ako ng pinakamalaki. Tama ba ako? Hindi. Totoo. Di ba lahat kayo naka-flat screen? Hindi? Meron ka pa? Oh, pero yung doon ka nanonood, ikaw na lang. Sila meron. Oh, sila meron. Yan dami mong TV. Di mo po ba? Tsaka pag ako nanood ng TV, kasi dito may mga TV yung bawat kwarto eh. Dito kayo lahat, nagtatawag ako. Tawag doon bonding moment. Parang sinihan. Kumain tayo, ano gusto nyo kainin? Bibili tayo, order tayo. Di ba kuripot? Pero that is the best moment of my life. Pinakikinabangan ko yung binili ko, nalalamigan ako sa binili ko, kinakain ko yung binili ko, at higit sa lahat, asama ko ang pinakamahal ko sa buhay. Tama? Dito po marami kayong mauunawaan na hindi ninyo naiuunawaan. Oo nga, ano? Panghuling salita po. Sa pagtitiis, nakakabuti sa ating pagkatao. Magtiis kayo. Makakabahagi kayo sa kadakilaan ng Diyos. Lahat ng biyaya mapupunta nyo. At pag nakamtan nyo po, panghuli kong salita, pasalamatan nyo. Pasalamatan nyo ang magulang nyo,
na ibigay nila sa abot ng mga kaya nila lahat. Pasalamatan nyo ang Diyos na ibigay nyo sa anak nyo ang mga bagay na hindi ninyo natikman sa buhay nyo. Pasalamatan nyo ang asawa nyo dahil siya ang naging asawa mo. Dahil kung iba naging asawa mo, baka binugbog ka, baka binenta ka sa kasugalan niya, baka kung ano nangyari. Pasalamat ka sa asawa mo dahil naging mabuti siyang inalagaan ng mga anak nyo. Tumanda na lang siya, pero pasalamatan nyo. Dahil pag kayo po nagpasalamat sa mga taong bumuo ng buhay nyo, pinasasalamatan nyo ang Diyos na siyang nagbigay sa ating lahat. Ako po si Anthony Vivero, maraming salamat.